Hoy! December 25, 2024. Merry Christmas! Maligayang araw po ng Pasko sa lahat po ng ating mga ka-coffee na for the longest time nakasubaybay po sa atin, lagi po nakatutok sa atin. Merry Christmas po sa inyo. Sincero pong pagbati mula kay ka-coffee ng Merry Christmas sa lahat po. Lalo na po yung mga nagpahatid po ng direct messages, mga personal messages sa ating ka-coffee Facebook page. Again, Merry Christmas po sa inyo. Hindi ko man kayo ma-replyan isa-isa po, pero sincero po yung aking pasasalamat sa inyong walang suporta, sa inyong walang sawang suporta sa ating channel, at ganoon din po sa inyong suporta sa ating administrasyon, sa ating presidente. Ayan, Merry Christmas po sa inyo. I wish you good health. Sana po magpatuloy pa po yung malusog nating pangangatawan, dahil yan po yung pinaka-importanting yaman na meron tayo. Baliwala lahat ng material things kung hindi tayo healthy. So yan po ang panalangin ko sa inyo, malusog na pangangatawan, at syempre mapayapa at maunlad na bayan, as a whole ka-coffee, umasenso yung bayan natin, no? At eventually lahat tayo hindi na tayo magugutom, hindi na tayo darating sa punto na tayo magkakasakit, wala tayong malapitan, wala tayong mapuntahan dahil sa hirap po ng pamumuhay sa bansa. Eventually, mararating din po natin yung pag-unlad sa bayan sa pangunguna, of course, ng ating liderato, ng ating leader na si Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Merry Christmas po ulit sa inyo, ka-coffee, December 25, 2024. At syempre, hindi pwedeng mawala ang mensahe ng ating Pangulo. Nagpadala po ng mensahe ang ating Pangulo. Siyempre, kalat na po ito sa social media, no? Basahin natin yung kanyang mensahe para po sa ating lahat, para po sa inyo, sa lahat ng mga Pilipino na nagdiriwang po ng Pasko. Basahin po natin yung kanyang Christmas message. Every year naman ito, ka-coffee. Binabantayan natin ito every year, hindi lagi nagsi-zero yan, ka-coffee. Lagi nagbibigay po ng mensahe ang ating presidente. Sige, ako na magbabasa dahil medyo maliit yan, ka-coffee. Basahin natin at unawain natin, elaborate natin yung sinasabi ng ating presidente. And let's try to reflect sa mga nangyari, ka-coffee, sa isang taon na panunungkulan ng ating presidente. Sige, letterhead po ng Malacañang Palace, Manila, mensahe o message. I am one with the Filipino people across the globe in celebrating the festive and holy day of Christmas. Ayan. Kaisa daw po ang ating presidente. Sa lahat ng mga Pilipino, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Perfect pala yung pagbati natin ng magandang araw. Nasaan man po kayong lupalop, no? Nasaan man po kayong bahagi ng mundo. Ayan. Nakikisa po ang ating presidente across the globe, sa lahat po ng mga Pilipino. Nasa ibang bansa po kayo, nasa Middle East, nasa Europe, nasa America, nasa Canada, nasaan man po kayo. Naku, lalo na marami tayong viewers Marami tayong manonood na nasa ibang bansa, nagse-celebrate ng Pasko. Masaya-saya din dyan, ka-coffee, no? Kaya syempre, karamihan sa ating mga OFW, hindi nila kasama yung kanilang pamilya. Syempre, may mga bagong pamilya din naman sila dyan, mga kasamahan nila sa trabaho, kasamahan nila sa bahay, yung mga nag-apartment, di ba? Yung magkakasama sa flat, yan. Nagdidiwang din yan ng Kapaskuhan. Marami tayong mga nakakausap na OFW, ganyan po yung kanilang scenario. And bago pa man sumapit yung Pasko, nagse-celebrate din sila. Di ba? May mga pa-Christmas party din sa kanila, yung mga ambassador ng Pilipinas sa iba't ibang bansa, nagse-celebrate din sila ng Kapaskuhan. Sa mga bansa na hindi gaanong ipinagdiriwang po ang Kapaskuhan, alam ko, lumulusot-lusot pa rin yan. May nagkwento sa atin dyan sa Brunei Darussalam, no? Kung may ka-coffee na nakikinig sa atin dyan sa Brunei Darussalam, syempre, hindi naman ganoon kayo pinagdiriwang yung Pasko, di ba? Pero yung mga Pilipino, syempre, gumagawa ng paraan din para ipagdiwang yan, makapag-celebrate din kahit papaano, no? Kahit simple lang na selebrasyon. So, kaisa nyo po ang presidente sa kanyang sinasabi na nakikiisa po siya sa pagdiriwang po ng Pasko sa lahat ng Pilipino, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Sige, tuloy natin. To our brothers and sisters in Christian faith, this occasion is a crucial part of our deeply held belief. Actually, yes. May mga pumupuna sa Pasko, sabi, ano lang yan, economically motivated lang yan para tumaas daw yung consumption. Di ba? Sabi nila, niloloko lang kayo ng mga kapitalista kasi kapag nagpapasko, gagastos ka. Diba? Pupunta ka sa mall, magsha-shopping ka, syempre pambili ka ng regalo. Yan ang kanilang pagtingin dyan. Yung ibang faith, hindi rin naniniwala. And again, we have to respect their faith also. No? Kung hindi sila naniniwala, then let's respect yung mga naniniwala naman ng Kapaskuhan. Ang importante dito, nagsasama-sama kayo, you get the opportunity to bond with one another, di ba? Malaking bagay na po yan sa mga pamilyang Pilipino. Kasi syempre yung iba, trabaho, sa buong taon din yan, ka-coffee, parang Pasko na lang din yung kanilang opportunity na magre-reunion sila, magkakain ng salo-salo, magkukumustahan, di ba? So,
wag na natin questionin yung ganitong faith, di ba? Wag na natin questionin yung kung ano man yan, economically motivated ba yan ng mga kapitalista, etc. Pasko to, simpleng Pasko siya. Di ba? Wag na natin lagyan ng marami pang mga meaning yan. Pasko siya. Di ba? Panahon ng pagsasama-sama, panahon ng pagse-celebrate at pagpapasalamat. Yun eh. Yun yung Pasko. While it heralds the birth of Jesus Christ, our Savior, it also marks the moment we experience the presence of God in its nearest and most intimate form, evoking gratitude, kindness, and happiness to one and all. Ayun, tugma sa sinasabi natin kanina, ka-coffee. Kung nakakaluwag-luwag ka naman, di ba? Ipakita natin yung kabutihan. Though hindi lang naman lagi sa material na bagay yan. Hindi lang lagi sa pamasko nakikita yung kindness, di ba? May ibang paraan pa po ng kindness. Nasa sa inyo po yan. Eh, wag natin questionin yung mga nabibigay ng material na bagay kasi yan yung form nila na pagpapakita ng kabutihan. Kung wala tayo noon, pwede naman sa ibang paraan, di ba? Tumulong sa pagluluto, di ba? Magbigay ng advice kapag may problema, tulungan. Di ba? Kung may magpapa-check up, so pwede mo siyang samahan kung wala siyang kasama. Samahan mo siya magpa-check up sa ospital, di ba? So, kung hindi siya makabili ng gamot, pwede mo siyang tulungan, pumila sa DSWD, pumunta sa barangay o kung saan man 'yan. Showing of ano din 'yan, of kindness o kabaitan, di ba? Hindi laging material na bagay ang ibig sabihin ng kindness. Which is nagbibigay ng kasiyahan, ng happiness, di ba? Yan ang pinupunto dito eh. Evoking gratitude, kindness, and happiness to one and all. Diba? Simpleng bagay lang, minsan masaya na tayo. Diba? This makes both the celebration and significance of Christmas transcend the constraints of religion. Exactly. Diba? Magkakaiba tayo ng faith, pero iisa yung mensahe eh. Kindness. Diba? Pasasalamat. Kasiyahan. Diba? Kahit anong relihiyon mo, yun yung emotion na nag-i-evoke. Yun yung emotion na nagtatranscend. Yun ang sinasabi ng presidente natin dito. Kakaiba tayo ng religion, pero during this season, yan yung namumutawi. Yung tatlong bagay, oh. Gratitude o pasasalamat, kindness, kabaitan, happiness, kasiyahan. Diba? Extending its invitation of joy and thanksgiving to everyone, no matter their background. Exactly. Hindi lang mayaman na nagse-celebrate ng Pasko. Kahit mahirap, nagse-celebrate din ng Pasko. Kasi wala yan sa pagandahan ng handa, pasosyalan ng handa. Yung iba may lechon, yung iba wala. Diba? Okay lang yan. Importante. Yun yung mga mensahe na yan. Yung tatlong mensahe natin yan. Ngayon, bigyan natin ng emphasis yan. Gratitude, kindness, and happiness. So, maganda to ha. Hindi ko kasi nabasa to ka-coffee. Bago tayo mag-live, hindi ko binabasa yan para mas naso-surprise ako. Diba? Usually kasi prepared eh. Sabihin nila, prepared na yan. Alam mo na sasabihin. Binabasa ko siya ng kasabay po sa inyo. No? So, ngayon ko lang nabasa itong mensahe na ito ng presidente. At ang lalim ha, ang lalim. Natutuwa ako dito ha. Sige. As Filipinos, take this highly anticipated chance to come home. Yun. That's the message. May mga kaibigan tayong OFW mula dyan sa Japan. Umuwi, nandito sa Pilipinas, nagse-celebrate. Reconnect with loved ones and relish the blessings of the past years. I call on everyone to reflect on what is truly important. Huwag tayong magpapalin lang. Huwag tayong masisilaw sa mga material na bagay. Suriin natin ano yung importante at ano ang hindi. Yun ang sinasabi ng presidente natin. Let us reflect. Magnilay-nilay tayo para matukoy kung alin ba talaga ang totoong importante at alin ang mga hindi. Di ba? Kung hindi naman importante yan, let go. Tapon na yan. Kung may mga bagahe tayo, hindi literal na bagahe ha, kung may mga dinadala tayo, may mga excess baggage tayo dyan, itapon natin yan, then let's move forward. Diba? Magandang mensahe yan. Let's start the new year. Let's start the new year. Simulan natin ang bagong taon. Nang, syempre, may mga nagkasala sa atin, syempre, dapat natin basta-basta na lang makakalimutan yan, diba? At least kahit pa paano, let's try to kung kaya mag-forgive, di ba? Kung kaya makalimutan, do hindi siya makakalimutan. Pero mas maganda kasi, as we move forward, wala tayong excess baggage. Kasi kung mabigat yan, pasan-pasan natin yung mga bagahe, pasan-pasan natin yung sama ng loob, mabagal yung pag-usad natin. So, kung kayo inaloko, kung kayo inalin lang, tingnan ninyo, baka pwedeng isang tabi muna yan and move forward. Di ba? Yun yung mensahe. Di ba? Mag-reflect tayo. Pero time heals. Minsan hindi pa natin agad makakalimutan yan eh. Antayin natin. Living a life, meaning and purpose. Living a life of meaning and purpose. Yes, alam nyo na naman yan. Bakit kayo nabubuhay? Ano yung purpose ninyo? Diba? Bakit kayo
nandito sa mundo, for sure alam nyo kung ano yan. By doing so, may the bustle and spirit of Christmas make love and peace. Ay, gusto ko yan Make love and peace. Ay, ba nasa isip nyo dyan Make love and peace abound in every household and instill in us a deeper appreciation of strength that comes from our relationship with Christ and each other. Huwag din natin kakalimutan yan, ang relasyon natin sa itaas, di ba? Magkakaiba tayo ng paraan, ng faith natin, ng pagkikreate ng relationship with the one above, with our Creator, di ba? Kanya-kanya yan. Walang mas maganda, walang better, di ba? Walang tama, ito ang tama, o mas tama, di ba? Kanya-kanya tayo ng paraan ng pagko-communicate. Iba-iba ang tawag natin sa kanya, di ba? Yung iba, kaibigan ko, iba, tawag nila boss, di ba? Tawag nila yo. Depende kung anong tawag ninyo. Basta isa yan, nasa emotion nyo yan, nasa puso nyo yan. Last sentence. In our endeavor to build a bagong Pilipinas, let us then emulate the light that led the wise men to meet the infant in the manger so others may see and experience the hope that the Lord Almighty freely offers to us all. Nakakonect pa rin siya ka-coffee. Itong mensahe ng ating presidente, nakakonect pa rin doon sa hangarin niya, sa pangarap niya na mabuo itong nation natin na bagong Pilipinas. Itong bagong bansa natin na hindi lang iniisip yung current situation, iniisip din yung future, 'di ba? Yung susunod na henerasyon, ang sinasabi niya diyan ka-coffee, para din yung iba, others may see and experience the hope that the Lord Almighty freely offers to us all. 'Di ba? Maranasan din ang susunod na henerasyon kung ano man yung ginagawa natin ngayon. Yung pag-unawa ko diyan Diba? Binigyan tayo ng opportunity, binigyan tayo ng pag-asa. Sana yung future generations magkaroon din yan sa pamamagitan ng kung ano man ang gagawin natin at the present time, ngayong taon. I wish you all a blessed and Merry Christmas. Ito po ay nilagdaan ni Ferdinand R. Marcos Jr. o ni PBBM, December 25, 2024 sa Malacanang po sa Maynila. Ang ganda ng mensahe. Marami tayong natutunan, ka-coffee, doon sa mensahe na yan. Yung 3 terms. Again, recap. Gratitude, pasasalamat, kindness, o kabutihan, at happiness. Yung 3 bagay lang yan. Isabuhay natin itong 3 bagay na ito. Malaki ang emotionally impact nito sa atin. Diba? Magpasalamat tayo. Sino mga nakatulong sa atin? Kayo, nakakatulong kayo sa akin, definitely. Mga ka-coffee natin. Kasi ito yung trabaho ko 'di ba? Yung resources ko nanggagaling po sa views sa pinapanood niyo. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa inyong walang sawang suporta. At sinusuklian natin 'yan sa pamamagitan ng tama na content, 'di ba? Hindi fake. Huwag tayong magbibigay ng mga fake content. Tamang content, current, napapanahon lagi ang ibibigay natin sa inyo. Huwag yung panis na balita. 'Di ba? And sinusuportahan natin yung administrasyon. Binibigyan natin ng emphasis, hina-highlight natin yung magagandang ginagawa ng administrasyon. That is a way of showing my gratitude sa inyo. Di ba? Dahil deserve nyo yan, yung mga impormasyon na binibigay natin. 2, kindness. Di ba? Kabutihan. Hindi nyo man nakikita lahat ng ginagawa ko. Di ba? Pero I make it sure na kapag bibigay tayo ng kabutihan, hindi man sa inyo, pero iba sa inyo o sa mga kamag-anak o sa kapitbahay o sa community. Yung iba sa inyo, pamilyar, nakikita. Minsan pinopost ko rin yan. Yung show of, yung ways of showing our kindness, di ba, sa iba. Ginagawa natin yan. Pero yung iba hindi ko na pinopost, di ba? So, pangatlo, happiness. Definitely. Masaya naman tayo. Hindi naman tayo stress. Hindi naman tayo nakikipag-away. Di ba? Hindi tayo nakikipag-away sa ibang vloggers. Hindi tayo nakikipag-away sa kung sino man nang walang dahilan, nang walang matibay na dahilan. Di ba? At importante masaya tayo. Yung conscience natin malinis. So yung 3 mensahe na yan tumatak sa atin. I hope mag-reflect din kayo sa sarili ninyo, ka-coffee. Sana, no? I-reflect niyo yung 3 bagay na yan. Gratitude, kindness, and happiness. Yung main message ng mensahe ng ating Pangulo. I-reflect ninyo. Kahit sa sarili nyo lang, di ba? Unawain nyo lang siya, isabuhay nyo lang siya, kahit pa paano, ma-realize nyo rin, di ba? Mag-reflect din tayo, makita natin, dito ako nagkulang, dito may mali, ito dapat na gawin ko, etc., etc. Okay, di ba? Again, Merry Christmas, ka-coffee sa inyo. Nako, isang taon na naman tayo nagsama-sama. Merry Christmas, maligayang Pasko po sa lahat ng ating mga Kristiyanong kababayan na nagdiriwang po ng Pasko. At ganoon din po yung ibang relihiyon na nagdiriwang po ng holidays. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Sana ipagpatuloy niyo pa po yung inyong suporta. Sana wag po kayo magsasawa sa ating suporta, no?
And peace be all with you. Tama ba? Peace be with all. Ano sinasabi doon? Peace be with you. Yung pala, peace be with you. Sa mga nakasamaan natin ng loob, di ba? Sa mga nasabi tayo na hindi niyo nagustuhan, yan. Peace be with you po sa inyo. Okay, sige. Yung mga nasa Facebook po, baka di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page. Pasuyin na lang ka-coffee, like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe. Nandiyan po sa baba, hit lang po yung subscribe. At hit nyo na rin po yung notification icon para kayo din po i-updated sa ating mga bagong upload. Okay? Magpapaalam muna ako sa inyo. Maraming salamat ka-coffee. Ingat po kayo ha. Nasaan man po kayong panig ng daigdig at agkapitayon ka-coffee. Bye-bye. Merry Christmas. Enjoy your Christmas celebration with your family and loved ones. Paalam po sa inyo. Bye-bye.